Okay, basahin natin ulit yung Mateo chapter 19 verse 4 to 6. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa na sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng sinuman. Amen. So, batay sa binasa po natin sa Mateo chapter 19 verse 4 to 6, yung title po ng preaching ngayon ay, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng sinuman. Amen. Amen. So, salamat sa pagbisita nyo sa aming house blessing. So, naway tayong lahat is mabless sa araw na ito. So, may sasabihin lang ako sa inyo. Tignan ninyo yung mga katabi mo. Kapatid, Tignan niyo yung mga katabi niyo. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, may regret ba kayo? Na yung katabi mo, nagsisisi ka ba na Slide. sabi mo siya? Joke lang. uwi na ako. Right? May regret. Wala. Walang regret. Wala. So, kasi ang sabi ng Panginoon, ang pinagsawa ng Diyos ay huwag paghiwalayin. So, ibig sabihin ng yun, kung sinong binigay sa iyo ng Panginoon, yan na yung kalooban nila para sa atin. So, sa buhay natin, sabi ng iba, ng mga tao, pinili mo ako eh. So, magtiisan tayo dalawa. Magdusa tayong dalawa. Yan ang sabi ng ibang tao. Choices mo ko, choices din kita, pinakasalan mo ko. So, magdusa tayong dalawa sa ugali natin. Magdusa tayo ng kakilala. So, kung isipin natin, biyaya na magkaroon ng asawa, pero once na nakilala natin ang bawat isa, para bang isipin natin, sa umpisa is magre-regret tayo. Pero once na nakilala natin ang bawat isa, doon natin marirealize na napakapalad pala natin dahil binigyan tayo ng Panginoon ng isang asawa. So sa buhay natin, ganun din ang Panginoon dahil nga ang gusto ng Panginoon para sa atin na huwag paghiwalayin yung pinagsama niya. So simbolo, yung pag-aasawa ay simbolo na pakikisa din natin sa ating Panginoon. Yan ay tumatalakay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kung ano yung relasyon natin sa ating asawa, sa ating mga anak, yan ay tumatalakay sa ating relasyon sa ating Panginoon. So mga kapatid, pero bakit maraming naghihiwalay ng mga mag-asawa? Bakit sila nagkakaroon ng hiwalayan gayong sinabi ng Panginoon ng gano'n? Hindi lang sa mag-asawa, kundi sa mag-jowa. Yes, Brother Vincent, hindi pa kasal yan. Masasabi yung jowa pa lang may tuturing sa kanyang girlfriend. Hindi lang sa mag-asawa, hindi lang sa mag-jowa, kundi sa mga magkakaibigan din. Isang bagay yan na kung saan na may tuturing na relasyon. Na kung saan, lahat ng relasyon na yan na tinatalakay, yan ay tumatalakay din sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na malaman natin mabuti, ano ba yung kahalagahan ng relasyon natin sa mga tao. Hindi lamang sa mga tao sa salibutan, kundi yung mga taong nasa tabi natin. Kaya nga, grateful ba kayo na nakatabi mo yung tao na yan ngayon? Grateful tayo kasi nandiyan si Brother Royce. Grateful tayo dahil nandiyan din si Brother Astro. Especially si Mayor. Diba? Grateful tayo lahat. Sinandot na nga ako eh. Senador, sorry. So, tayo mga kapatid, kung minsan, kanina ang sabi ko, bakit kaya nagkakaroon ng hiwalayan yun? Kahit na sinabi ng Panginoon na pinagsama ng huwag ng paghiwalay, pero bakit pa rin nagkakaroon ng hiwalayan? So, kung minsan kasi, hindi dahil sa ibang tao. Hindi dahil sa ibang tao, kaya nagkakahiwalayan yung mga mag-asawa. Hindi dahil sa ibang tao kung bakit naghihiwalay yung mga magkakaibigan. Hindi dahil sa ibang tao kung bakit nagkakahiwalay yung family. Kundi minsan, hindi lang minsan, kundi madalas, tayo mismo yung dahilan. Kung minsan, tayo mismo yung may problema. Hindi dahil yung ibang tao, kundi tayo mismo, ang ibig ko sabihin, choices natin. Ang bawat isa sa atin, may choices tayo. May ano tayo na binigay sa atin ng Panginoon na choices na pumili. Piliin mo na ikaw ay maging malaya o piliin mo na ikaw ay isang manatili
sa mga tao sa paligid mo. Kuminsan, hindi dahil sa ibang tao, kundi nagkakaroon ng conflict dahil sa loob mismo ng tahanan, sa loob mismo ng simbahan, sa loob mismo ng relasyon sa magkakaibigan. So sinasabi ko ito dahil mismo sa desisyon natin mismo yan. Although na may kasalanan ng ibang tao, kahit na may pagkakamali ang ibang tao, desisyon po natin na tayo ay maging malaya sa mga bagay na ito. Kaya nga, ipinagpauna na ng ating Panginoon na ang mag-asawa hindi dapat paghiwalayin ng kahit sino man. Pero bakit naghihiwalay? Kasi nga, choices natin yan. Choices ng bawat isa na piliin yung mas makakabuti na alam niya para sa kanya sarili. Kaya nga, bakit ginagawa natin yun? Dahil gusto natin maging malaya. So sa buhay natin, sa mga nakapag-asawa na, sa mga mag-aasawa pa lang, bago maganap ang lahat ng mga paghihiwalayan, nangako ang bawat isa na magsasama sa hirap at ginawa. Di ba? Ganyan ang pangako ng bawat isa sa atin sa harapan ng ating Panginoon. So magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Bago dumating yung pagsubok at kahirapan, nangako tayo sa bawat isa sa mga partner natin na sa hirap at ginhawa, walang iwanan. So bago man dumating yung tukso, nangako tayo sa isa't isa na kung saan hindi tayo magtataksil sa isa't isa. So bago man dumating yung bagay na kung saan na magbugbugan na tayo, nangako tayo sa isa't isa na kung saan aalagaan natin ang bawat isa. Pangako natin yan nung bago yung relasyon natin. Pero habang tumatagal, bakit kaya nagbago? Habang tumatagal ang relasyon, bakit nagbago yung mga pangako na yan at nagdesisyon tayo na maghiwalay? Alam nyo, yung nagkakilala kami ng asawa ko, sa mga di nakakaalam, 3 months lang kami nagkakakilala yan. Nag-decide kami na magpakasal agad. After ng kasal na yan, 1 linggo lang gusto na namin maghiwalay agad. Ganon kabilis yung hiwalayan. Kung paano kabilis yung pagpapakasal namin, ganon din kabilis yung hiwalayan na gusto na namin agad. Naranasan namin yung ganon na araw-araw nag-aaway kami ng asawa ko. Kaya nga, nakapag-decide kami na maghiwalay na lang. Yun ang naisip namin paraan para magkaroon ng kapayapaan sa buhay namin. So, choices namin yun na maghiwalay. Kasi nga, ayaw namin sa isa't isa sa mga pag-uugali. Kung nung una, mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero nung nagsama na kami, ang gusto na namin maghiwalay. Kasi nga, nagkakasakitan na kami. Nandun na nga yung tatadyakin ka sa labas ng pintuan. Sige, lumayas ka na dyan. Aalis naman ako, hahabol naman ang isa. Huwag kang umalis. Dito tayo. So, sa bagay na iyon, nakapag-decide kami na, okay, try natin ulit yung relasyon natin. Gawin natin mas mabuti pa. So, doon kami nakapag-start muli na magsama ulit. Kahit na gaano katindi yung mga pagsubok sa buhay natin bilang mga may asawa, sa mga may magjowa, dumarating sa point na tayo susubukin. Susubukin tayo sa mga bagay na iyan. Pero dahil nga sa kagustuhan ng ibang tao, kahit sabihin natin yung dahilan, may dahilan ang bawat isa sa atin, ang bawat isa sa atin may dahilan kung bakit may hiwalayan. Choices ng bawat isa na kung saan pinipili natin na humiwalay sa isang tao dahil meron tayong mga dahilan. May mga mabibigat na dahilan, may mga bagay na kung saan tayo lang ang nakakaalam. Kaya nagawa natin yung choices natin na humiwalay sa ating partner. Pero para sa Panginoon, ang nais niya ipabatid sa atin, ang pinagsama hindi na maaaring paghiwalayin. Pero bakit? Bakit nangyayari yung hiwalayan? Dahil ang punot dulo nito ay ang dyablo mismo. Ang dyablo mismo, yung punot dulo na kung saan sinisira niya yung relasyon sa loob mismo ng tahanan. Kaya nagkakaroon ng konflik at hiwalayan dahil mismo sa dyablo. Ginagawa ng dyablo na wasakin ang relasyon ng mag-asawa, wasakin ang relasyon ng magkakaibigan, wasakin yung relasyon ng simbahan na sa gayon, magkahiwalay ang lahat. Yan ang trabaho ng dyablo, kaya nagkakaroon ng hiwalayan. Hindi lamang sa mag-asawa, kundi kahit sa mga magkakaibigan. Ginagawa ng dyablo na ginugulo niya
yung mga tao, yung relasyon nila na sa gayon, magkasala sila sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, isang halimbawa dyan, nung nilikha ng Diyos yung tao. Nung nilikha niya ang tao, pinagpala niya ito. Ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva lahat ng mga bagay na kailangan niya. Ngunit isang bagay ang pinagbawal niya. Ang sabi niya kay Adan at Eva, makakain mo ang lahat ng bungang kahoy, maliban lamang doon sa punong kahoy na nasa gitna ng halaman. Hindi mo yung maaaring kainin. Once na kinain mo yun, ay mamamatay ka. Yun ang sabi ng Diyos niya. Pero dumating doon yung ahas. Yung ahas na kung saan, tinanong niya yung babae. Ang sabi niya, totoo ba na hindi niyo maaaring kainin yung pinagbabawal na buong kahoy? Totoo yun. Maaari namin kainin ng lahat ng buong kahoy maliban lamang doon. Ang sabi ng ahas kanya, hindi totoo yan. Sabi lang yan ng Diyos. Once na kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. At malalaman mo ang mabuti at masama. So dahil sa pagnanais ng babae, kinain nila yung pinagbabawal na buwang kahoy. So nilabag nila ang kautusan ng Diyos. Kahit na ipinagpauna na ng Diyos sa kanila yung bagay na bawal, pero ginawa pa rin nila. Yun ay dahil sa tukso ng diablo. Kaya nga, ang naging resulta ng kanilang mga kasalanan ay nahiwalay sila sa Panginoon. Inalayas sila sa halaman ng Eden, inalis sa kanilang karapatan ng mga pagpapala sa buhay nila. Imbis na pagpapala, binigyan sila ng sumpa ng Panginoon. So, sa buhay natin, sa loob mismo ng tahanan, sa simbahan, sa magkakaibigan, pumapasok ang diablo para wasakin yung relasyon ng bawat isa. Sa relasyon natin, hindi lang yun, kundi sa relasyon natin sa ating pamilya. Ginagawa ng diablo na yan na labagin natin yung kautusan ng Diyos. Nang sa gayon, katulad ni Adan, is mapalayas din tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yan ang trabaho ng diablo. Nasirain yung relasyon ng bawat isa sa atin. Pero higit sa lahat, hindi lang para masira. Dahil sinabi ng Panginoon kay Adan at Eva, once na kinain niyan, mamamatay kayo. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito'y kamatayan, hindi physical, kundi spiritual na kamatayan sa impyerno. Ito'y tatagos doon sa impyerno. Ang kasalanan ng tao ay pagbabayarin niya sa huling araw. Ito'y magdudulot sa kanya ng pagpunta niya sa impyerno. Kaya yan ang ginagawa ng diablo sa bawat isa sa atin. Tayo'y tinutokso ng diablo na sa gayon, madala tayo sa impyerno. Pero ang Panginoon nagpapaalala sa atin patungkol sa kanyang mga salita na dapat sundin natin ang kanyang mga salita. Pero tayo, mga tao, dahil wala tayong alam patungkol sa salita ng Diyos, pinipilit nating mamuhay sa sarili nating kakayahan. Hindi natin ikinukonsult sa ating Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya nga ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Nang sa gayon ay mai-guide tayo sa tamang pamumuhay. Hindi lamang sa pamumuhay sa pananampalataya, kundi sa relasyon natin sa loob mismo ng tahanan. Kaya nga, binigyan tayo ng Panginoon ng isang asawa na sa gayon, mas maunawaan natin mabuti kung ano nga ba yung relasyon natin sa ating Panginoon. Doon mismo, maunawaan natin yung damdamin ng Panginoon para sa atin. Doon mismo, mas maunawaan natin mabuti kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Dahil sinasabi ko sa inyo, kung ano yung pagmamahal mo sa iyong anak, sa iyong asawa, is replika ng relasyon mo sa ating Panginoon. Kung wala ka mang asawa ngayon, andyan yung kaibigan mo, replika ng pagmamahal mo sa ating Panginoon. Kung wala ka mang asawa, anak lang ang meron ka, replika yan ng pagmamahal mo sa ating Panginoon. Amen. Hindi ko kaya question yung mga tao na nakapag-iwalay. Kundi kung sino kinakasama mo ngayon, yan ang sinasabi ko na kung saan magre-replika ang pagmamahal mo sa Panginoon. So doon ka mag-focus sa kung saan, paano mo may paparamdam yung pagmamahal mo sa iyong anak ngayon, paano mo may paparamdam yung pagmamahal mo sa iyong asawa, paano mo may paparamdam yung pagmamahal mo sa iyong girlfriend, sa boyfriend, lahat ng yan, sa iyong mga kaibigan, lahat ng yan is replika. Replika lamang ng pagmamahal mo sa Panginoon. Kung ano yung pinapadamo mo sa ibang tao, ganyan din sa Panginoon. Kaya nga, binibigyan tayo ng mga kaibigan, binibigyan tayo ng asawa na sa gayon. Mas lubusan nating maunawaan kung ano nga ba yung pag-ibig ng Diyos para sa atin.
Kaya nga tinatanong po kayo kanina, may regret ba kayo sa inyong mga asawa, sa inyong mga kaibigan? Dahil sinabi ng Panginoon, ang pinag-isa na hindi na maaaring paghiwalayin pa. Ganon din sa Panginoon. Once na tayo nakipag-isa na sa ating Panginoon, hindi na tayo maaari pang paghiwalayin sa ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ay naparito upang mag-alay ng buhay para sa atin. Nang sa gayon, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, ang tao ay napahiwalay sa presensya ng Panginoon. Pero dahil sa habag ng ating Panginoon, ginawa niya na idugtong tayo muli sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang buktong na anak na si Yesu Cristo. Ginawa niya iyon upang tayo mismo ay maranasan natin muli na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil nung magkasala ang tao, kamatayan ang pumasok sa tao. Pero ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Panibagong pagkakataon, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, nung mamatay siya, tayong lahat ay tinubos na sa kasalanan. Tayong lahat ay pinatawad na sa ating mga pagkakasala. Ginawa yun ng Panginoon sa pamagitan ng pag-aalay niya ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, sinasabi ng Biblia, ay kamatayan. Kaya nga, si Kristo mismo, yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Imbis na tayo yung magbabayad ng utang sa pagkakasala natin, ang ating Panginoong Jesucristo na mismo yung gumawa ng paraan. Nang sa gayon, tayong lahat ay maligtas sa kapahamakan sa kasalanan, sa kamatayan sa impyerno. Kaya nga sinasabi sa Hebrew chapter 2, verse 14 to 15, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin siya. Naging tao rin si Jesus. At tulad niya ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na pag-aalay ng buhay at dugo, lahat tayo ipinatawad na sa ating mga kasalanan. So, yung kamatayan na taglay natin ngayon ay pinalitan ng ating Panginoong Jesucristo ng buhay. Ito'y buhay na lalabos doon sa karin ng langit. Yan ay pangako sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi niya pa sa Isaiah 53, verse 5 to 6, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa mga pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit sinabi ng Panginoon, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Dahil ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang karapat-dapat na mag-alay ng dugo na walang bahid na kasalanan. Si Kristo lang ang karapat-dapat na maging alay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparusahan, tayo ang dapat sana tumanggap. So, mula sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin ang buhay ng walang hanggan. Ginawa yun ng Diyos upang tayo'y palayain mula sa kasalanan. Ginawa niya yun para tayo'y magkaroon muli ng panibagong buhay. Kaya nga, kung tayo'y nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na tayo dapat pa magpatuloy sa pagkakasala. Kaya nga sa buhay natin ito, ibinigay sa atin ng Panginoon ng second chance na maramdaman natin at maranasan natin yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya nga mga kapatid, kaya nga sapagkat nung mag-alay ng buhay si Kristo, tayo'y nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo. Simula nung mag-alay siya ng buhay, ginawa niya na tayo'y maging isa na. Hindi tayo yung nakipag-isa, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo ang gumawa ng paraan para tayo maging isa. Sabi nga ng Biblia, hindi kayo yung unang pumili, kundi ako ang unang pumili sa inyo. Hindi kayo yung unang nagmahal, kundi ako ang unang nagmahal sa inyo. So lahat tayo minahal ng Panginoon. Kaya wala pa tayo dito, 2,000 years ago pa. 2,000 years ago pa, naparito ng Panginoong Jesucristo. Inialay niya ang kanyang buhay, inihanda niya ang kanyang sarili para sa panahong ito na darating. So lahat tayo, naranasan natin, naabutan tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Lahat tayo dumanas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nananatili sa atin yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. So mga kapatid, pero bakit marami pa rin sa mga mananampalataya? Sa kabila ng ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo na pakikiisa, ginawa niya iyon nang sa gayon
ang pakikiisa nito, ginawa niya tayong templo. Ang katibayan na pinag-isa tayo ng Panginoon, yung ating katawan ay ginawang templo ng Holy Spirit. So sa pamagitan ng templo na yun, ang Panginoon ay nananahan sa ating mga puso. So ibig sabihin, iisa na tayo sa Panginoon. Hindi na tayo dalawa, kundi iisa na. Ginawa yun ng Panginoon para na sa gayon mas lubusan mong maramdaman yung presence ng Panginoon. Pero napakarami pa rin mga mananampalataya. Bakit napakarami mga mananampalataya na tumatalikod pa rin sa Panginoon? Sa kabila ng pinag-isa na sila ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Maraming mga Kristiyano na iniisip once na sila'y sumampalataya, sila'y daranas na maraming mga pagpapala. Dahil sa iniisip nila na ang pagiging Kristiyano ay pagpapala, kabaliktaran ang nangyayari sa buhay nila. Imbis na pagpapala ang dumarating sa buhay nila, puro mga pagsubok ang dumarating sa buhay nila. Alam niyo kung bakit? Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, kasabay ng pagsunod natin, nakabuntot sa likuran natin ng diablo. Para hatakin tayo pabalik sa sanlibutan. Yan ang trabaho ng diablo. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo, hinihila tayo papunta sa Kanya. Ganun din ang diablo, hinihila tayo pabalik. Nang sa gayon, bumalik tayo sa makamundong pamumuhay na makasalanan. Kaya nga yung mga tao nag-expect ng mga pagpapala, nadidisappoint sila. Dahil iniisip nila, ang pananampalataya ay pagpapala. Pero ang pagpapala, sinasabi ng Panginoon, ay pagpapala para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga paparito ang Panginoong Jesucristo upang tayo ipagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kung dito ang pagpapala, ipagkakalob ng Panginoon na wala ng kamatayan para sa mga tao. Pero bakit may kamatayan ng bawat isa sa atin? Dahil hindi rito ang pangako ng Panginoon, kundi doon mismo sa kaharian ng langit. Yun ang pangako na ibinibigay sa atin ng Panginoon na tunay na pagpapala para sa atin. Hindi pagpapala sa mundo ito. Kaya nga, once na tayo isang mananampalataya, isipin lang natin, ang pangako sa atin ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay daranas tayo ng maraming mga pagsubok at kabigatan sa buhay natin. So, paano natin mapapanatili yung relasyon natin sa Panginoon? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa pamagitan ng inyong mga asawa, ng mga kaibigan, mga anak, pauunawaan niyo mabuti kung ano nga ba yung pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin. Kasi nga, tayong lahat ay tinuring ng Panginoon ng mga anak niya. So, tayong lahat ay tinanggap ng Panginoon at binago ng Panginoon. Kung dati tayo kaaway ng Diyos, pero ngayon tayo tinuring niya ng mga anak niya. Tayo blessed. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang habag at pag-ibig para sa atin. So, sa pagsunod sa ating Panginoon ay mahirap. Hindi madaling sumunod sa Panginoon. Hindi madali. Dahil may kaaway. Nandiyan ang diablo na susubok sa atin. Susubukin tayo sa buhay pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay matatag sa pananampalataya, mayroong gagamitin ng diablo para ikaw ay pabagsakin sa pananampalataya mo. Madalas, iba ang ginagamit ng diablo. Kung matatag ka at nakikita ka ng diablo na matatag ka sa pananampalataya, gagawa't gagawa ng paraan ng diablo para ikay pabagsakin sa ibang tao naman. Kaya nga, dito pa lamang malalaman natin sa loob mismo ng tahanan, sa pamilya, sa kaibigan, sa loob ng simbahan, makikita niyo kung paano kumilos ang diablo. Kaya mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, yung pagkilos ng diablo ay dapat alaman niyo. Dahil dyan mismo susubukin tayo sa pananampalataya at sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya nga, una sa lahat, yung target ng mga diablo, alam niyo kung ano? Simbahan. Target ng diablo na siraan yung bawat isa, yung relasyon ng magkakapatid sa loob mismo ng simbahan. At sa gayon, magkawatak-watak ang loob ng simbahan at mawasak. Kung matatag ka sa pananampalataya, kahit sa loob ng simbahan, mararanasan mo yung pagkilos ng diablo. Kahit sino maaring gamitin ng diablo. Kahit yung katabi mo, gagamitin ng diablo. Para lang sirain yung pananampalataya mo, yung relasyon mo sa ating Panginoon. Ang ikalawa, target ng diablo, yung katabi mo.
Yung katabi mo mismo, gagamitin ng Diablo yan. Jablo. Ang Jablo. Diablo, sinabing Diablo. Jablo, hindi mo ang Jablo. So, mga kapatid, Ito naman. gagamitin niya ng Diablo para wasakin yung relasyon niyo dalawa. So, sa loob mismo ng tahanan, sa loob mismo ng pamilya, ginagamit ng Diablo madalas sino? Yung asawang babae. Richie. Babae, madalas ang ginagamit ng Diablo dahil alam ng Diablo na ang babae mahina. Richie. Bilang kabigatan para sa ating pananampalataya, madalas ang babae ang ginagamit. Agree si Brother Chan. Diba? So, ibig sabihin, kung iisipin natin mga lalaki, kasalanan pala ng mga babae kung bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan. Pero, mga lalaki, tandaan ninyo, doon tayo nagkakamali. May pagkakamali tayo sa bagay ng mga lalaki, tandaan ninyo, ang kahinaan ng babae ay kahinaan natin lahat. Huwag nating sisihin yung mga babae dahil mahina sila. Tandaan ninyo na ang kahinaan ng asawa ninyo ay kahinaan natin. Dahil nung likain ng Diyos ang babae, nauna muna ang lalaki. Kinuha mula sa tadyang na lalaki ang babae. Amen. So, yung asawa mo ay mula din sa tadyang mo. Sarili mo rin kahinaan yan. Hindi kahinaan ng iyong asawa, kundi ikaw, kahinaan mo yung asawa mo. So, kaya nga sinasabi nila, burden natin yung asawa natin. Kaya nga mga kapatid, kung may pagkukulang man ng babae, dahil yun sa pagkukulang ng lalaki. Hindi ng babae. Amen. Alam niyo kung bakit? Sinasabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 3 verse 7, mga lalaki, babasahin ko para mas maunawaan niyo mabuti na hindi lang si Eva ang may kasalanan, kundi ang tunay na may kasalanan, si Adan. Eto, kayo naman mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa. Amen. Sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Ginagawa ba natin yun mga lalaki? Ang sabi ng Panginoon, pakitunguhan nyo daw na mabuti ang inyong asawa. Mabuti ba tayo sa ating mga asawa, mga lalaki? Amen. Kaya nga nagre-rebelde yung mga asawa ninyo kasi nga hindi tayo namumuhay na mabuti sa ating asawa. So madalas, yung babae nagtatama sa lalaki, di ba? Tama ako. Madalas, yung babae ang nakakakita sa pagkakamali ng mga lalaki. Ang mga lalaki, ang trabaho nila, magtrabaho, hindi nila nakikita kung mali na ba ang ginagawa nila o tama. Totoo yan. Basta kapag inutos ng asawa, gagawin niya, tama man o mali, basta nagawa niya. Pero para sa mga babae, standard, high standards. Para sa mga babae. Kaya doon nagkakaroon ng conflict. Hindi nagkakasundo ang mag-asawa sa mga bagay na ginagawa ng dalawang mag-asawa. Kaya mga kapatid na dapat nating tignan yung sarili natin. Kung tayo ba'y may mabuti pakikitungo sa ating asawa, baka tayo mismo yung may mga pagkakamali. Baka mali yung pag-uugali natin. Baka tayo mismo mainitin ang ulo natin. Baka tayo mismo yung nangunguna sa pakikipag-away. Baka tayo mismo yung nangunguna sa kasalanan. Kung may inutos sa iyo yung asawa mo, baka nagdadabog ka na agad. Baka pinagmumulan tayo ng pagkakasala ng ating asawa. Kaya nga, kung tayo man nagre-reklamo na ang ating asawa dahil sa kasalanan niya, dapat tignan natin yung sarili natin. Kaya nga, yung kahinaan ng ating asawa ay kahinaan din natin. So, kung ano man yung kamalian niya, ay kamalian din natin. So, walang may kasalanan, kundi tayong mga lalaki. Hindi ako makarelate. Hindi ka makarelate, brother. So, mga kapatid, alam niyo yung isang bagay na
gusto ng isang babae, ng inyong mga asawa, kahit sino ba, alam niyo kung ano yun? Pagmamahal. Amen. Pagmamahal lang ang gusto ng babae. Alam niyo, yun yung bagay na hindi ko naunawaan nung pinakasalan ko yung asawa ko. Alam niyo, nung nagtatrabaho ako, pinipilit ko mag-overtime para lang kumita ng maraming pera. Para sa akin, pagmamahal yung maibigay yung sahod ko sa asawa ko. Pagmamahal na maibili ko ng mga gusto niya, maibigay ko yung mga bagay na luho niya, yun ang pagmamahal para sa akin. Kaya nga ginagawa ko kahit wala akong time para sa asawa ko, mag-overtime ako. Para lang gawin yung bagay na yun na sa sarili kong pangunawa, yun ang pagmamahal. Doon pumasok yung sinabi ng asawa ko na, wala ka nang time sa akin. Hindi ko kailangan ng mga bagay sa salibutan. Ang kailangan ko yung oras mo. Hindi ko kailangan ng pera. Ang pera ay kikitain. Pero yung oras mo, yun ang gusto ko. Kaya na-realize ko noong time na yun, mali pala ako sa pananaw ng pagmamahal. Akala ko ang tunay na pagmamahal, yung maibigay mo yung pangangailangan ng iyong asawa. Hindi pala ganap na pagmamahal yun. Yun ay luho. Ang tunay na pagmamahal para sa isang babae ay yung time mo. Yung pagmamahal mo sa kanya. Yung kinakailangan mo maglaan ng oras para sa kanya. Para sa mga babae, hindi pera ang pag-ibig. Kundi ikaw mismo yung hinahanap ng iyong asawa. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang tunay na pagmamahal ang ibigay natin para sa ating mga asawa. Alam niyo kung bakit? Kung kayo, nagkukulangan kayo, ang babae nilikha lang sa tadyang ng isang lalaki. Kung tayo'y buo ng nilikha ng Panginoon, ang babae sa tadyang lang. Kung tayo nararamdaman natin kulang tayo, ano pa kaya yung babae na tadyang lang? Kulang na kulang. Kung kayo 99%, yung babae, 1% lang. So, anong kulang sa babae? 99%. Tayo, isang 1% lang ang kulang sa atin. Pero sa babae, lang, 99%. So, mas pupunuin natin ng pagmamahal. Yung mga asawa natin. Kaya nga, utos ng Panginoon para sa atin sa aklat ng Colossus chapter 3, verse 19. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Yan ang sabi ng Panginoon. Dito naman sa Malakay, chapter 2, verse 16. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupulot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Ayaw ng Panginoon na ang isang mag-asawa ay naghihiwalay. Higit sa lahat, ayaw ng Panginoon na ang mag-asawa ay nagsasakitan. Nasusuklam ang Panginoon sa mag-asawang nagbubugbugan. So, ang bawat isa sa atin, huwag tayong magsakitan. Hindi lang sa mag-asawa, kundi sa magkakaibigan, sa loob mismo ng simbahan, magmahalan tayo. Amen. Nang sa gayon, maramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa mga mag-asawa, at sa mga mag-aasawa pa lang, yung mga asawa ninyo, pagmamahal ang kailangan nila, oras, respeto, pag-uunawaan sa isa't isa, higit sa lahat, pagpapatawaran sa mga pagkakamali. Yan ang kailangan ng relasyon sa loob mismo ng tahanan. Kaya mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang babae sa atin. Ibinigay yan dahil alam ng Diyos na may kulang tayo. Pero ang babae din naman may kulang. Dapat tayo mga lalaki is pinupuno natin yung kulang na yan. Hindi material na bagay, kundi pagmamahal at oras. Yan ang mahalaga para sa mga babae. Although na iisipin natin yung mga babae, siyempre, para sa mga babae, sasabihin nila, hindi lang pagmamahal, isama mo na rin yung credit card mo. Diba? Siyempre, may luho din naman sila. Kaya nga mga kapatid, kinakailangan magkaroon tayo ng time para sa ating mga asawa. So, dito,
sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi lang mga lalaki, pati mga babae din naman. So mga babae, kung ang mga lalaki ay nagmamahal sa inyo, dapat sukliin nyo rin ang pagmamahal. Dapat sukliin nyo rin ito ng pagpapasakop sa inyong mga asawa. Dapat matuto tayong magpasakop sa ating mga asawa. Kaya nga nagkakaroon ng hiwalayan dahil hindi marunong magpasakop yung babae. Yan ang dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa. Hindi rin marunong magpasakop yung babae. Yan mga kapatid, mula Genesis, itinuro na yan ng Panginoon. Nung magkasala si Eva, anong sabi ng Diyos kay Eva? Sa Genesis chapter 3 verse 16. Mga babae, sa babae naman itong sinabi ng Panginoon, sa pagpupuntis mo, hirap na ang daranasin. At sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasahin ay pasasakop ka sa kanya mong susundin. Mula sa Genesis pa lang. Doon pa lang kay Eva, sinabi na ng Panginoon para sa mga babae, dapat kayong pasakop sa inyong mga asawang lalaki at sumunod sa kanila. Kaya nga nagkakaroon ng conflict yung dalawang mag-asawa dahil walang pagpapasakop. Kung ang lalaki dapat mahalin niya ang kanyang asawa, ang babae naman ay dapat pasakop. So, dalawang bagay yan na dapat natin gawin. Kaya nga, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, itinuturo sa atin ng ating Panginoon kung paano tayo mamumuhay ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi sa ating relasyon sa ating mga asawa. Higit sa lahat, sinasabi ng Biblia, mga babae. Sinasabi sa 1 Peter chapter 3, verse 2 to 4. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubong mahalaga sa mata ng Diyos. So, sa harapan ng Panginoon, mga babae, ang gusto ng Panginoon, hindi lang panlabas na anyo na maganda kayo, kundi dapat puso rin. Maganda ang puso ninyo. Yan ang pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon. Nilikha kayo na walang kupas at maganda. Yung puso mismo. Nais ng Panginoon na maging mabuti tayo sa ating mga asawa. Kaya nga mga kapatid, mga babae, sukliin natin yung pagmamahal ng ating mga asawa. Maging mga babae, mga lalaki man, mahalin din natin ang ating mga asawa. So tayong lahat sa harapan ng ating Panginoon, ito'y sagrado. Sagrado ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon na may hahantulad natin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Yan mga kapatid, kung sino man yung ibinigay sa inyo ng ating Panginoon, yan ay kaloob na sa atin ng Panginoon. Tanggapin natin ito, kung ano man yung kapalaran na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yan ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Kaya nga mga kapatid, ito'y simbolo ng pakikiisa natin sa ating Panginoon. Simbolo na kung saan ang sinasabi ng Panginoon, ang pinag-isa ay hindi na maaaring pag-iwalayin. Ganon din sa relasyon natin sa ating Panginoon. Once na tayo pinag-isa na ng ating Panginoong Jesucristo at nakapag-isa na tayo, hindi na tayo maaari pang kumiwalay sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil sinasabi ng ating Panginoon na wala nang handog na may handog pa para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kapahamakan sa impyerno. So tayo mga kapatid na nananampalataya sa Panginoon, dapat manatili tayong matatag sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang kalagayan na dumating sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, kung ano man ang relasyon natin sa ating Panginoon, kung tayo man ay nalalamig, kung tayo man ay pinanghihinahan sa pananampalataya, lumapit tayo sa ating Panginoon. Humiling tayo na tayo revive niya muli. Hilingin natin sa Panginoon na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Nais ng Panginoon na tayo manumbalik upang nasa gayon maging ganap yung pakikiisa natin sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya sa Jeremiah chapter 12 verse 2, maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang mga puso. Kahit na sabihin pa natin nagsisimba tayo, kahit sabihin pa natin na nagagawa natin yung mga ministry natin,
Kung malayo naman yung puso natin at ang lalamig na yung pananampalataya natin, o tayo may nagsasawa na sa ministry na meron tayo, na alam niya ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung damdamin mo para sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang sabi pa niya sa Isaiah 29 verse 13, sinabi ng Panginoon, sa salita lamang, malapit sa akin ang mga tao ito. Sa labi lamang ako iginagalang, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. Ibig sabihin, kahit sabihin man natin na nandito tayo ngayon na nagsisimba, alam ng Panginoon kung gaano ka kalamig sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Revelation, kung babasahin natin Revelation chapter 2, ang sabi niya, nalalaman, Revelation chapter 2 verse 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitihaga. Alam kong hindi mo kinukutya ang mga huwad na apostol at pinatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Yan ang sinasabi ng Biblia. Na kung saan, sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo, talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mo muli ang mga ginagawa mo nung una kang sumampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sa relasyon natin sa mag-asawa, pwede nating sabihin, maghiwalay tayo sa Panginoon hindi. Sa Panginoon, kaya nga dito pa lamang sa mag-asawa, sinasabi ng Panginoon, hindi maaaring maghiwalay ang mag-asawa. Dahil replika yan ng pananampalataya at relasyon natin sa ating Panginoon. Kung paanong bawal na maghiwalay ang mag-asawa, ganon din sa Panginoon. Dahil sa pakikipaghiwalay natin sa Panginoon, tayo man, para na rin natin sinabi na tayo mapupunta ng impyerno. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon na manumbalik kayo muli. Alalahanin niyo muli yung dati ninyong pag-ibig sa atin. Kayo'y dapat magsisit, tumalikod sa inyong mga kasalanan. Alalahanin ninyo yung dati niyong pananampalataya. Kung ngayon ay nalalamig tayo, sikapin natin makabalik sa Panginoon. Kung alam natin yung kwento ng prodigal son, hinayaan lang siya ng Panginoon. Hinayaan lang ng ama yung kanyang anak na magpasasa sa kanyang kayamanan. Pero nung na-realize niya yung mga bagay na hindi niya kayang mabuhay nang wala sa tabi ng kanyang ama, na-realize niya na dapat bumalik siya sa kanyang ama at magsisi sa kasalanan. So, ang ama ay naghihintay sa kanya. Sa muling pagbalik ng kanyang anak, araw-araw naghihintay ang kanyang ama para sa muling pagbabalik ng kanyang anak na ma-realize ang kanyang kamalian. Ganon din tayo mga kapatid. Ang Panginoon ay naghihintay sa atin na tayong lahat ay bumalik sa ating Panginoon at pagsisihan natin ang ating mga nagawang mga kasalanan. Ma-realize natin na tayo mismo ay nagkasala. Hindi tayo magkakaroon ng buhay kung tayo malayo sa Panginoon. Lalong higit sa lahat, hindi tayo magbubunga sa pananampalataya kung tayo ay malayo sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, tignan ninyo yung sarili ninyo. Kung ano ba yung relasyon ninyo sa inyong mga asawa, mga kaibigan, sa inyong mga kamanggagawa sa loob mismo ng simbahan. Ito ba'y malayo na? Maayos ba yung relasyon ninyo sa inyong kapwa? Dito makikita natin kung ano ba yung replika natin, kung ano ba yung replika ng relasyon natin sa ating Panginoon. Dito natin malalaman kung tunay ba yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Dahil diyan sa mga kasamahan natin, sa mga katabi natin, sabi nga ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung hindi natin kayang mahalin yung kapwa natin, paano natin mamahalin ang Panginoon? Kung kaya natin kamuhin ang kapwa natin, ano pa kaya sa harapan ng Panginoon? Kaya mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, yung mga bagay na mga pagkakamali ng ibang tao, isipin natin yung sarili natin. Baka tayo mismo yung may mali. Kung bakit yung mga tao is lumalayo sa atin. Kung bakit umaalis yung mga tao dahil mismo sa atin. Isipin natin kung paano nagkamali si Eva at si Adan. Hindi dahil sa babae, kundi tayo mismo. Kasalanan natin yung bagay na iyon. Na kung saan nagpabaya tayo.
So sa buhay natin ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay ng maayos sa pananampalataya, higit sa lahat sa relasyon natin sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, tayong lahat yung manalangin.